Kaya I think marami rin na-attract sa mga Christian na mga church. Kasi parang iba na. Like sa ordinaryo na papasok ka, tapos lalabas ka, na-bless ka, or gano'n. Ang importante ay yung may outlet ka. Kasi yun sa huli, yun ang magse-save sa sanity mo at saka parang kaya importante yun na wala masama, malulun ka sa like double job ka sa Pilipinas o maski dito. 'Di ba? Wala masama pero siguraduhin nyo na meron kayong expression o outlet, whether painting yan or music or basta kasi yun nga sabi mo nga, hindi lahat sa pera. For me kasi ang tingin kong problema ng Pilipinas is masyado tayong nakapattern sa US . Yeah. So meaning parang sana gawin yung batas natin yung pang-Pilipinas lang talaga. Kasi parang we're wearing something na hindi natin size. Kaya nagmumukha tayong off pag nilakad natin. So dapat tailor fit talaga yung rules natin sa country natin. Kasi sa Pilipinas ko nakita yung may mahirap talaga at may sobrang hirap pa. At nandito na naman kami sa Barber's Cut. Siyempre, kasama natin si Philbert Warren. At kasama natin si Tyrone. Yeah, hello, kamusta? Welcome. Welcome. Yeah. Tyrone. I'm Tyrone. Tyrone, man. Recently lang nangyari. In-announce na nila na may bagong pope. May bagong pope na. So, ano yung pagbabago? Sino ba dito ang pinaka-relihiyoso? Hindi. Kami, ako nagsisimba. Kasi ba ako? Nagsisimba ka? Okay. So, Katoliko ba lahat dito? Katoliko, yeah. Katoliko. Ang mga Christian big ba deal sa nagse-celebrate? Hindi. Ang Hindi. Hindi. Wala. Elder siguro, yung matatanda. Baka na. Na mga Parents Christian. natin. Past few days, past few weeks, di ba parang meron pang sinasabi na Pilipino yung magiging pope? Hoping si Tagle. Tapos, nag-end up, kasi nagkaroon pa nga ng betting, pati sa Poly Market, sinabi na nasa second place yata, or pati mga polls na ginawa, parang second place. Tapos first pa yung Italian na Pope na sinasabi nila. Pero ang lumabas... Sumugal ka ba? Hindi. Sumugal ka kung sino maging pope. Hindi ko pa nga alam kung paano gawin yung mga ganun eh. Ang bagong Pope natin is US citizen. Ayun. So, ano ba? May impact ba yung ganon? Like, nasa US ngayon ng mga desisyon. So, lahat ng head honchos ngayon. Kasi head honcho ka ng buong Catholic Church. So, ikaw ang nagde-decide kung saan pupunta ang Catholics, sa future. Diba? Mga desisyon. I don't think so. Bakit sa tingin mo? Wala lang. It doesn't, like, kapag religious ka, it would be a big deal. Pero sa buhay natin ngayon, like, most likely, naapektahan tayo sa inflation. Ano ba yung mga problema natin? Ha? May iba ba? There's no connection sa politics. So, wala naman decision ang Pope sa mga... you can inspire, but not really. Right? So wala, sa tingin mo walang impact na American ang Pope? Like bago? Make America Greater. Christian again? Catholic again? Catholic again? Ganun ba? I don't know. Hindi naman. Ikaw, Philbert, anong masasabi mo tungkol sa bagong... Hindi, mag-iingat muna. Ikaw, Tyrone. Ako actually, mas matanda ko sa inyong lahat, diba? Na inabot ko si Pope John Paul before si Pope John. Yung mga Pope, diba? Yeah, si Pope Wala John. akong nakitang changes eh. Siguro yung faith, individuality talaga lang. Pero yung changes, parang masyadong broad. Hindi ko siya naramdaman. Honestly, in my own opinion, hindi ko siya naramdaman eh. Kahit yung Pope Benedict yung huli, hindi. Pero I think yung mas parents natin tsaka yung mga mas matanda sa atin, yun ang bearing talaga eh. I think in generation na nga natin, Generation parang hindi na ganun yung impact ng Catholic. Andun pa rin yung faith, nagsisimba pa rin, naniniwala kay God. Pero yung change, parang presidente, may bago mangyari. Parang hindi ko nakita kung ano yung nabago. Hindi mo naramdaman. Pero alam ko, pinakasikat si Pope John Paul. Pope John Paul, oo. Parang Ako kasi nakita ko si Pope John Paul. sa Manila, di ba? Pumunta siya World Nakita ko Youth rin Day yun. sa atin. Oo, pero wala ko nakita. Sa edad ko nag-changes ng Pope. Parang, Pero yun nga lang, sa fact na kasi nabutan ko rin si Pope John Paul, di ba? And yun ang natatandaan natin. So, in a way,
sa aspect na yon ay ang laki ng pagbabago. Ngayon kasi parang hindi mo na mga matandaan. Sino nga ba si Pope? Sino nga ba? Ito, di ba Francis parang Benedict yung impact. At saka, siguro for the longest time din, ang isa sa mga criticism sa pagiging Katoliko na ay kumbaga hindi naman sa walang pangil. Kasi ang dali i-adapt pero hindi ganun yung ka-stricto. 'Di ba? Kaya nga maraming gusto ang Katoliko kasi hindi sapilitan magbigay ka ng offering. 'Di ba? Hindi ka excomulgado kung hindi ka mag-attend sa mass. Mismo. Very loose. Pwede kang magsimba, pwedeng magsimba. So appealing. Yes. And kaya mas madali rin siguro na yun nga, parang hindi magkaroon ng feel mo parang walang impact kukumpara mo sa ngayon sa mga nakikita natin na ba sa Islam, sa mga Jews, 'di ba? Oo. Sobrang part ng society, ng family, upbringing yung religion nila. Especially sa being Pinoy. Oo. So, yun ang kaibahan sa Katoliko. Maski dito halimbawa, nasa North America tayo, yung mga Christian, 'di ba? Ang dami dito. Sobrang strong yung mga nila every week, yung mga praise worship, 'di ba? Oo. Na hindi naman sa may attendance pero mas mas parang structured, Yes. mas strict. I So- guess ang Katoliko ay hindi. Parang, So kailangan bang gawin para makarecruit ng bagong membership? Parang ba, may magagawa ba yung Pope ngayon na sa tingin nyo para, kasi syempre as Pope, gusto mo rin ma-revolutionize or makapag-recruit ng maraming members. Ano ang makakapag-inspire na ganun? Sa akin naman, I think, yun nga sabi ni Philbert, is that masyadong loose, masyadong soft. Ang Catholic. Especially Christianity. Like you can see how other religions would react to, let's just say, you disrespected yung belief nila. You see how they react. They would go to the street or whatsoever, and then may parang mas sila parang mas andun yung Dedicated. community nila right? That's something that differentiates Christianity. Sabi nga, I think sino pa nagsabi nun? Si Tate. Sabi niya, the Christian world is too soft. It's too soft, right? So para ba yung we have to step up, or they have to step up, right? If they want to, I don't know if they can bring more followers or that is kasi parang either magiging liberal ka na you have to accept all or the gender identity, blah 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 blah, right? Or you have to be more conservative. Ano ba? Like which one works for you? So hindi po pa alam kung anong pipiliin, kung anong Yeah. Well, papatungo. the Pope right now, I think, has a liberal mind. Progressive, even, yeah. Yeah, progressive. Even the past Pope was a progressive, so they accept. I don't know if it helps them or they're losing, memberships, followers or whatever. ang observation ko rin, since para sa akin parang yun nga, hindi ganun ka-strong ang foundation, lalo ngayon ng pagiging Katoliko, na sa mga issue ngayon na sinabi mo nga, di ba, na mga, halimbawa, pro-choice, pro-life, di ba? Laging nagka-clash, maski yung mga Katoliko, kasi maraming mga Katoliko ang progressive, halimbawa, na parang ang gusto nila is pro-choice kasi, like, may mga valid sila mga reason. So, nagka-clash kasi ang parang yung blueprint nila, ng faith nila, ay iba yung talagang literal na sinasabi. So, I think kung gusto na talaga magkasundo, ay di para hindi nagaganong clash, i-rewrite nyo yung talagang, kumbaga, yung konstitusyon. Diba? Para, okay, kung ikaw is member ka ng Katoliko, ang nakalagay sa konstitusyon mo ay klaro talaga. Hindi pwedeng magpa-abort or pwede pero kailangan ganto-gantong circumstances, kailangan after ilang weeks, kailangan yung talaga mapipiligro yung then yung mga miyembro ng mga Katoliko ay hindi nangangapa na may kanya-kanyang interpretasyon. Ang problema ay yung blueprint nga ng Catholic faith ay like hindi naman napapanindigan. So kung
kung hindi napapanindigan, might as well, i-rewrite na lang. Kasi si tao lang din naman ang mga nagsulat niyan, di ba? Sino bang, na baka nung mga panahong yon iba nga ang interpretasyon. Ayan ang kaibahan ng halimbawa pag Hudyo ka. Kasi sobrang stricto sila, kaya nga ngayon, di ba? May mga nakikita ka, talagang pupunta yan pag mga, basta sa mga, ang dami nila mga celebration o mga misa nila, mga ganon. Kasi na sobrang stricto na-embrace nila. So, yung literal na interpretasyon sa Torah, halimbawa, ng mga elders, ay ano pa rin, para sa kanila ay 100% sinusunod pa rin nila. Mhm. So, walang clash. Question ko lang Kasi di ba pupunta ka doon isang oras, alam mo na, kabisado mo na yung May linya. sistema. Oo, Flow. sistema, parang in and out ka na lang, di ba? Nakapagsimba na ako, ganun. Pero pag pumunta ka naman sa mga ibang Christian na talagang involved sila, alam mo yun, walang structure, pero nagtutugtugan, may tugtugan din, tapos may time na minsan pwede kang makilahok or ano. So, yung way, kaya I think marami rin na-attract sa mga Christian na mga church. Kasi parang iba na. Like sa ordinaryo na papasok ka, tapos lalabas ka, na-bless ka, or gano'n. Anong masasabi mo? Or meron ka bang saloobin? Hindi, pero kasi bilang ako, di ba Katoliko ako, Christian, I think tingin ko yung it depends hindi to yung dahil mahaba kang magsimba, whatever, yung dedication mo kahit maiksi ka lang magdasal. Ang advantage lang sa ating Kristiyano, di ba, Christian tayo, yung Catholic na typical, meron tayong freedom, yung by our own time. Kasi, especially pag bata ka, di ba, sinasama ka lang lagi ng parents mo. May oras kasi ang bata, yung parang ubusin yung oras sa church, tsaka yung retired ka na. Pero yung sa age natin na working, talagang Iba minsan na kailangan mo i-prioritize yung para kumita Ah. Ano yun realidad di ba? Parang, Yeah. so, minsan tingin ko okay din yung sistema ng Katoliko because hindi tayo ino-oblige para ubusin mo yung oras mo dito. Kailangan mo magpahinga. Ang importante dito yung it's not the length. Show up. O yung kahit saglit ka lang, kahit sabihin mo ng 3 minutes ka lang sa church, pero yung pagdasal mo talagang puro yung pasasalamat mo. I think it makes sense Rather than 6 hours kang andun, dasal ka ng dasal, pero andun ka lang for camaraderie ba tawag doon? For me tingin ko okay pa rin yung flow ng... Amen. Tingin ko okay pa rin maging typical na Kristiyano. Yung Kristiyano, Katoliko. Ang isang challenge kasi sa typical nga na Katoliko ay ang hirap masigurado na consistent ang quality ng mga preaching. Kasi I'm sure good for those, halimbawa ikaw na talagang nagets mo yung kung paano talaga magdasal ng mataimtim, di ba? At dun Quality. yung quality na feel mo yung presence. And yun is unique sa experience mo. Ngayon, ang tanong dito ay baka dahil sa experience ng karamihan din ng iba ay hindi nagiging ganun yung quality kasi nga sobrang loose. Na ikaw baka ang background mo kasi malaking naging tulong ang Kristiyano, Katoliko. ang house nyo na pero sa karamihan baka ako na lang halimbawa unfortunately hindi na ako nagsisimba kasi nga busy again pero Katoliko ko pero maski nung nagsisimba ako mas marami ako natatandaan na walang kwenta talaga mga pare na talaga Sinasabi nila. na walang di mo maintindihan yung sinasabi. Alam mong for the sake na lang na binabasa yung gospel. Yung flow wala lang, tapusin lang yung flow. Hindi ako na-inspire. 'Di ba? Pero meron naman nga na parang wow. Okay to, yung mga pangaral niya nakaka-relate ako. Maski sa bata ka pa noon, 'di ba? Elementary, high school. Wow. And yun ang isang challenge ng format ng Katoliko ay sobrang iba. Sobrang iba na yung pwede mong Ano pa iba mo na-try? Wala. Yun lang. Christian. Christian, nakatry ako kasi dati may show kami so no choice ako, pinifilm. So doon nga ako namulat na parang wow. Very parang nagba-Bible study lang tapos magja-jamming. Tapos talagang personal yung mga Kwento nila. yung mentorship or parang kung ano ba tawag doon. Discipleship. Ayun, discipleship. So parang wow. Na yun lang nakita ko na parang strength ng Katoliko
pero at the same time pwede ring maging weakness kasi ang mas challenging maging anchored dun sa faith versus yun nga, kumbaga santong paspasan ng iba na, di ba, halimbawa, iglesia, halimbawa, di ba, alam natin talagang, Solid. pero yung trait ng obedience, no, na, I don't know, kasi marami akong kilala rin dito ng mga kaibigan ng mga iglesia na antituno namang, yung, kumbaga, Individuality, maayos na tao naman. maayos. Na, So, sa tingin ko nga, nasa individuality rin. Diba? Kung paano mo ililive ang buhay mo. Tapos, plus yung mga aspect pa ng social media ngayon, nakakadagdag. Diba? Nakakadagdag sa idea, nakakadagdag sa... Yung nako-compare mo Nakakompare mo palagi na yung buhay mo sa iba. Yes. So, yun. So, we wish natin na good luck. Naging religyoso ka na ata, Anjo, dahil tumatanda ka na. Hindi, ewan ko. Bago natin makalimutan. So, ngayon pakilala ka naman. Sino si Tyrone at ano ang naging journey mo bago ka, ngayon magkakasama tayo dito? Actually, ako si Tyrone Atanasio. Bali, 2 years pa lang ako dito to be exact. Siguro 2 years and nung April lang ako nag 2 years. So, pero yung family ko, late 89, 90s, andito na yung buong pamilya ko, like dad, mom, 2 kapatid ko. It just happened na, kasi ako yung panganay na apoy, hindi ako pinasama. Favorite ako ng lolo. Ng lola. Lolo at lola. You know, the favorite. So, lumaki ako ng masaya doon. So, may communication kami ng parents ko, pero sabi ng lolo ko, pag namatay na ako, tsaka ako umalis ko din. Hanggang sa nagka-life na ako doon, yung parang hindi ko na, sabi nila, masarap mag-abroad. True. Kung wala kang buhay sa Pilipinas. Pero kung may buhay ka sa Pilipinas, hindi mo gusto yung magpunta rito eh. Honestly, masarap sa Canada pero boring eh. Alam niyo yun, di ba? Sa Pilipinas kasi may nightlife. Dito kasi trabaho talaga. Nakita ko talaga na pag hindi ka kumayo dito, hindi ka mabubuhay, di ba? True, di ba? Tapos ang daming rules, ang daming taxes, ang daming... Sa driving lang, sa atin, pag may license ka, bayad ka ng TPL, okay na eh. Yung insurance, personal mo na, hindi mandatory. Dito, mayroon ka monthly binabayaran, di ba? So, ibang-iba yung sistema. Kaya, nung naandito na ako, pandemic-wise, nung kausap ko parents ko, dahil nga, nagsarado ang mundo, di ba? Nung kami nagkaroon ng time to talk, hanggang sa, sige, go ako. So, nag-apply ng visa, yun, na-approve. So, dito ako. Tumutulong ako sa kanila hanggang kaya kong tumulong. Pero, honestly, first 2 years, gusto ko umuwi. Kasi hinahanap ko eh. Ano yung buhay mo sa Pilipinas? Actually, sa Pilipinas, yung recent ko, nag-handle ako ng operations ng LPG, liquefied petroleum gas. May license ako to install, alam mo yung mga restaurants, yung mga lines ng gas. So from high pressure, low pressure kind of gas. So may mga lines na install ko yun. I mean, napaplano ko yun, din may gagawa nun. So nag-handle ako ng operations sa Ampol LPG, yun. Boss Rodel, yun. And then, from there, yun ang business ko. Pero before yun, nag-real estate ako. Tapos on top of that, yun nga, nasa music ako. Bali, may banda kami na binuo, kami ng 2 kaklase ko nung high school. So, yung Genital Grinder. Ngayon, yun ang buhay ko. So, ang saya. Nagigig ako after work. Lalabas ako ng 6 o'clock. Yun yung walang nagbabawal sa akin kasi wala akong parents. Pero, hindi ako gumawa, for the record, hindi ako gumawa ng illegal. Alam mo yung ganon? Talagang, na-enjoy ko. Given a chance, kung ibabalik ko, parang ayoko dito. Pero, after 2 years, parang na-realize ko yung value ng family na sabi nga ng mami ko na iba yung magkakasama, di ba? So, andito na yung kapatid ko. So, na-enjoy ko naman. Pero hindi ka, sa tagal mong nawalay, ang karamihang nararamdaman dito ay yung parang na-alienate yung mga anak na nagkakaroon ng gap. So, tapos pag nagkita, is parang, kasi nga, tagal eh. Pero ikaw, foreign yung bagay na proud ako. Kasi yung brother ko, born sa Pilipinas, tsaka yung sister ko. Pero yung brother ko, dumating 8 years old. Ang sister ko, 5. They grew up in Canada. Canadian, hindi na marunong magtagalog. Pero yung brother ko, nung nasa right mind na siya, umuwi siya ng Pilipinas to visit me. Hanggang ngayon, kuya pa rin ang trato sa akin. Even in the house, kuya pa rin. So wala kaming, yun nga sabi nila, ba't kami naging close, although hindi kami magkakasama for 30 years, right? Pero umuwi-uwi yung brother ko from time to time. pero yung parents mo? No, at first, nahihiya ako kasi hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Para akong walking sa eggshell.
from the start. Not because nahihiya ako dahil may mali akong gagawin. Hindi ko alam yung way, rules and regulations. Kung magagalit man o hindi. Oh, hindi. Pero ngayon na-clarify na. Kasi nasanay din ako ng for 30 years, mag-isa ako, gigising ako anytime, kakain ako anytime, magluluto ako anytime. You know what I mean? Ngayon dito, parang kailangan kong sumunod sa flow ng Canadian standards. Sa atin kasi, pag kahit alas 12 ng madaling araw, gusto mo mag-sound trip, makinig na radyo, pwede, di ba? Dito kasi parang, yun, Daming bawal. pinag-aaralan ko yung your Canadian way, di ba? Yan. Hindi, ang hirap nga na adjustment yun sa So, past 2 sobrang years. hirap ng adjustment talaga. Kasi, yun na yung buhay mo eh. Yun na, Kasi exact. kami naman kasi, kaming tatlo, dumating kami dito high school. Oh, yung bata, wala High pang life, school di ba? Kaya parang ako rin, mas matagal na ako ditong nakatira kaysa nasa Pilipinas. Exactly. So naka-adjust na yung English na, yung English na lang hindi. No, same as me kasi parang settled na ako sa Pilipinas. Not rich, not poor, pero mas happy ka na, di ba? Meron ka ng daily routine. Tapos pagdating dito, talagang step 1, nanghirap. May times na, lalo nung bago ko, sasakay ako ng bus, hindi ko alam saan ako pupunta. Just to kill the time, yung ganun. Doon ko na-discover yung bus system kung paano to. Minsan, sasakay talaga ako ng go bus, hindi ko alam kung saan pupunta yun. Tapos after doon, pagdating ko sa dulo, sasakay na naman ako. So Fairbanks, alam mo ba? Hindi. Kung saan talaga. Hindi ko na matandaan sa saan ako nagpupunta. Tapos tawag ako sa mga kaibigan. Na-meet ko yung ibang Filipino artist dito. Yun, doon ako nagkaroon ng kaibigan. So parang sa music na community pa din eh. Music community pa rin ang sumagip sa lungkot ko dito. Kaya yun ang importansya kung bakit, walang masama maski hindi ka full-time na musikero sa Pilipinas o anuman. Ang importante ay yung may outlet ka. Kasi yun sa huli, yun ang magse-save sa sanity mo at saka parang kaya importante yun na wala masama, malulun ka sa like double job ka sa Pilipinas o maski dito. 'Di ba? Wala masama pero siguraduhin nyo na meron kayong expression o outlet, whether painting 'yan or music Any or kind ng or outlet. basta kasi yun nga sabi mo nga, hindi lahat sa pera, hindi lahat ay trabaho o yun ang kasi kung wala yun, dun I mean, kita mo, yun yung na-build mo na network, 'di ba? Tapos yung sense ng family, outside family, parang I-add ko na rin to. I'm thankful ako for those 2 years kasi iba hindi talaga ako nakapag-work. Tinutulungan ako ng family ko eh. Since nga natatawa mami ko, ba't ka pa malungkot? Wala ka nang ginagawa. Pero in a sense kasi, meron akong sistema na sa sarili ko na for 30 years ginagawa ko. Naging ko para meron akong fruitful na ginagawa, tapos nahinto. Minsan kasi nailalabas ko yung lungkot ko through writing songs, whatever, di ba? Na-stop yun for like a year and a half. Ngayon lang ulit bumabalik eh. Parang yung sense of being mo nawala. Parang kinuha nung nag-stop ka ng work. Parang ikaw ngayon, halimbawa, ito na yung routine mo. Pag in-stop yun, fuck, anong gagawin ko? Yeah, exactly yung routine, yeah. Shit, ang hirap nga. Like, mahirap. Like, kasi yung sa sinasabi ng mom mo na I think mas magiging parang reaction ng karamihan na, hindi ka nagtatrabaho, edi okay yung buhay mo, di ba? Pero, hindi rin eh. Hindi rin, totoo. And yun nga, parang ano yung difference ng music community dito sa music community sa Pinas? In general sense, nakita ko in a short time, right? Tingin ko parehas eh. Ang difference lang, mas maraming oras ang Pilipino. Sa Pilipinas, di ba? Mas maraming oras. Kasi sa Pilipinas, pwede kang mag-gig ng 1 week lang yung notice eh. Na-imagine mo sa Pilipinas pag working ka, I don't know kung nakapag-work kayo nung Hindi ako uso yung sinasabi nilang 2 battles every uwi. Laging may oras ang Pilipino, yung 2 battles muna tayo bago mo, may ganyan eh. Dito parang kailangan talaga weekend, i-schedule mo yung oras mo. saka mahal ang 2 bottles. Ang mahal ng 2 battles, ganun Pero music-wise, tama yung sa nga. music-wise, I think parehas lang ang lamang lang ng Pilipino sa Canada. Mabilis ang instrumento niya. Meron kayong music store na nagpapautang, nagpaparenta. Sa atin kasi sa Manila, para magkaroon ka ng gamit na mahal, yung magandang klase, pag sinabi mong gamit, either from rich family ka or pinag-ipunan mo. Or sikat ka na. O sikat ka na. Yeah. Dito kasi anyone like, kahit simpleng nag-instrumento, gusto mo matry yung amp na to, i-rent mo lang for 1 month. May experience mo. Sa atin, walang ganun eh. Wala. Yun yung lamang. Tsaka pupunta ka sa music store na yun, dun mo na tutugtug eh, Mismo. di ba?
Yun ang nakita kong lamang. Kahit pwede kang tumambay doon all day. Di ba? Yun yung difference. Yeah, kakagawa ko nga lang ng something sa tungkol sa Long and McQuaid. Long and McQuaid. Tsaka napansin ko dito, maliit lang yung community pero solid sila. Well, solid ang Meron silang samahan, meron silang tropahan. Meron silang tropahan dito na aksidente yun, paano ko sila na-meet? Last, 2023 August, nanood ako ng Pantera concert sa Budweiser. So palabas ako, may 3 Filipino. So uwi na, palabas ako. Mahabang buhok. Mga normal na Pinoy, naglalakad si Richard, si Gian, tsaka si BJ. Naglalakad silang 3. Nakita ko nagtagalog. Tapos kinausap ko, sir, Pinoy kayo. Naghahanap ako kasi ng ng local concert. Yung mga local underground. Hanggang nalaman kong Pilipino sila. Ayun. Nakwentuhan na kami. Doon nagsimula. Then after nung punta ako sa parking, iniintay ako ng sister ko. Nakita ko dumarating sila isang grupo. Tapos kasama nga si na Sarcos na that time pang nakakatawa si Sarcos naka-genital grinder t-shirt. Yung, di ba? So parang sobrang coincidence, di ba? Yun, nakita kami ni Sarcos. From there. Pero alam nila na nandito ka. Wala divine intervention. Wala akong sinabihan. Wala nga akong kakilala talaga. Tsaka dito nga rin naman sa Canada para makikita mo rin, parang ipag-aadya rin talaga no? Dahil maliit lang rin tayo. Like, kung meron, kaya nga importante meron kang community na gano'n. Whether basketball yan. Kasi gano'n, kaya nabuo ang Filipino community dito, malaking bagay dahil sa basketball dati. Wala pa mga Facebook. Pero dahil busy sila sa work. Mahilig sa basketball. And ganyan din sa music. Kaya importante yun talagang meron kang yung hilig na passion na outlet nga, di ba? Kasi kita mo dahil sa musika. Kaya pinagsama-sama ka. Wow! Yung aksidente talaga yun. Tapos pagdaan nila, dahil nga sobrang dami ng sasakyan hindi mo na kami umalis, nanood kami ng drone show. Sabi dumaan sila isang grupo. Yun. Kasi yung katropa namin, ngayon na lang hindi ako masyado or kami masyadong nakakasama dahil nga may mga baby, di ba? Yun na sa fatherhood. Pero pag napaglipasan naman, kasi dati ang rin namin is meron kaming venue sa Mississauga. Saan doon? Sa M Studio pangalan. Okay. So doon kami kumbaga doon nagtutugtugan lahat. Saan yung M Studio? Sa may Tomken and Myers. Matagal lang wala, 2011. Hanapin pa niya. 14 years na wala. Pero yun, so same community naman kami hanggang sa, every concert, mga ganon. Kaya nga, ang ginagawa na lang rin namin dito is, nagpapatugtog na kami dito. Kasi dito na yung work namin. So, ini-invite na lang namin para dito tugtugan. Tapos, malalagyan namin ng konting mga tao. Pero, kaya nga, yun nga yung okay din na naging part kami ng community na to. Kasi, dahil din dito, tsaka kaya tayo may work ngayon, di ba? Yeah. Yun din yung pinaka-thankful ako kasi nga yung loneliness ko na natulungan ako ng music. Nung na-meet ko nga si na Richard, yung 3 naglalakad nga, tapos nakilala ko yung iba, para nagkaroon ako ng kaibigan na same feathers na iisa yung takbo ng utak. Hindi man isang takbo ng utak, at least alam mong isa yung pinupuntahan. So, na dahan-dahan kong na-realize na andito pala ako sa Canada, parang ganun. Pero ang hirap. Ang hirap talaga. Ano yung point na talagang ready ka nang magpaalam at bumalik? At paano mo na dito, dito sa Canada, meron ba na parang stage na, nope, that's it, bye-bye Canada, balik na ako? As of this minute, nasasagot ko yan yung yung emotion ko ngayon. Right now, happy ako ngayon sa nangyari. So wala pa sa mind ko to go back. Kasi parang nakikita ko yung flow na, sige, kaya ko pala. So wala pa ako sa ganung stage na. Pero sa ngayon, parang kaya-embrace ko pa lang na andito pala ako. So hindi ko pa siya inaano. Sa ngayon, medyo masaya na ako kasi nakita ko na kung paano yung sistema, kung paano yung galawan, di ba? So may beauty din ng Canada. May beauty rin naman. Ganun yung kailangan maintindihan ng lahat. Nasa kung saan ka man pupunta, may para sa'yo. May para alam sa'yo. yan, kailangan lang hanapin. Yun ang maganda Hindi man ganon ang maging trabaho mo, hindi man ganon ang maging business mo, hindi man ganon ang maging buhay mo, pero dahil nga sa musika, ayun yun. Like, pareho yun. Like, kung ano yung, yun ang maganda doon. And best thing nakikipag-coordinate pa rin ako sa bandmates ko sa Pilipinas, di ba? So, October last year, nirelease namin yung album namin na Philippine Edition. And then, pagka-release yung master copy, sinabit ko sa mga record label. Sunerte, yun. Sabi nila, we're going to release that in Canada. So, yun, parang nabuhayan ako na, okay, binigyan ako ng one step.
Hanggang ngayon, ito nga ilo-launch na dito. So, para Ayos. Hindi, tsaka marami ka pang mas dito malalaman na sistema dito sa Canada na magugustuhan mo na ang laking advantage pala na nasa Canada ako. bawal yung tamad. Totoo pala yun. Dito. Bawal, kahit puyat ka, gigising ka, no, idol, para magtrabaho. Sa atin kasi pwede kang boss, mamaya na ako. Di ba? Dito pala, hindi talaga pwede. Pero nga kasi at kami ang tagal na naming wala din doon and ikaw ilang generation na doon ka. Ano yung nakita mo na yung nasabi mo ano yung nagwo-work dito, ano yung okay dito. Ano is ang baby steps na pwedeng gawin ng mga kababayan natin doon para hopefully I guess umasenso din yung bansa natin. Sa Pilipinas? Oo. So, na Actually, nakita mo being dito. nakatira talaga sa Pilipinas, for me kasi wag mong hanapin yung wala sa atin eh. Kasi ang nakikita kong problem sa atin, kahit ako, problema ko yun eh. Gusto ko sapatos ko made in US eh. Di ba alam mo yun? Yung idealism na kung saan ka meron, maging masaya ka na. Kasi pag kinumpit mo yung sistema lalo tayo, sobrang advanced natin, yung iPhone pag dumating, una pa nga tayo sa Pilipinas, bago sa Canada eh. Di ba? So parang pag sinabayan mo, yun ang magiging steps para mahirap mamuhay sa Pilipinas eh. So parang sa dinig ko sa'yo, ang room for improvement o talagang kailangan baguhin is individual level. Individual. Kasi ngayon, lagi, syempre, social media, para ang bilis na lagi na ibine-blame sa mga leader, sa mga politiko. Pero nga, parang feel ko din na, you know what, yan is reflection ng mamamayan. Oo. I mean, Kung sino yung nakaupo. kung sino nakaupo, sabihin na natin talaga mga corrupt o mga ganon, ay reflection ng masa. Oo. Butang na. Kayo ang naglagay doon. Next week. Kayo naglagay. So kung gusto nyong baguhin talaga, again, I mean, ang talaga kailangan mag-start ka is sa salamin eh. Ang stand ko kasi dyan ganito eh, yung pagiging presidente ng Pilipinas, malaking problema eh. Meron kasing katulad nung huli si Duterte, nakafocus sa drugs, di ba? Nakakalimutan niya ibang aspeto. Pero sa natatandaan ko, nung nasa real estate ako, Aquino, si Noynoy at saka si Gloria, mataas ang real estate eh, boom. Pero meron sa ibang aspeto na hindi nila nasasaklawan na ayaw naman ng masa. So, sa lawak ng problema ng Pilipinas, walang perfect na presidente. Walang perfecto eh. Alam mo yon. So, parang feeling ko bilang individual, kaya hindi ako tumitingin sa news eh. Kasi walang maitutulungan news eh. Tama. Lahat may spin na and instead na mag-work on, yun nga, sa basic level, i-work on mo yung sarili mo, i-work on mo yung pamilya mo. I-work on mo kasama lang sarili mo. Mismo, yun diba? lang yan. Na nagkakaroon ng justification kung bakit ganito unfair ang buhay sa akin. Again, di ko ini-invalidate. Maraming mga, I'm sure, mga mamamaya natin doon na unfair talaga ang naging trato ng buhay sa kanila na, pero, I mean, ang presidente come and go. Policies come and go. Mismo. Pero, yung ikaw, ano ang gagawin mo? O yung sa akin, pasayahin mo lang sarili mo. Kasi hindi yung, for example, office mate tayong lahat. Sabay-sabay tayong pumapasok on time, walang late. Pero may isa pa rin mapopromote. Kaya questionin mo, bakit siya? Kasing sipag mo siya. Minsan may nakikita yung boss mo na hindi mo nakikita eh. You know what I mean, right? So parang, siguro nakikita ng boss, magaling ka. Magiging opposition ko to. Hindi talaga kita angat. So, ang point dito, kaysa problemahin mo yun, sarili mo na lang muna asikasuhin mo eh. Yun ang nawawala nga sa mga tao, yung talagang focus sa sarili. Yung kontento nga lang. Hindi, kasi nga social media malaking parang aspect ngayon dahil nakukompare nga yung buhay. Oo. 'Di ba parang ito may gusto ko, okay yun okay yung buhay ng kaibigan ko ngayon Oo. Tapos nakikita nila mismo bakit wala ako noon. Yun mismo. At saka kaya ngayon nga, napakalaking incentive ng traffic sa social media. Kasi namo-monetize. So yung mga dating mga channel o mga lahat yan na nagbibring ng mga balita, exponentially grabe ang incentive ngayon kasi literally US dollars. Okay? So maski toxic yung mga yan, talagang na-incentivize. And ganun din sa mga normal na tao. Kasi guess what? Isa sa mga advantage din ng social media is pwedeng pagkakitaan ng kahit sino. Kaya nga ang dami mga sumikat na mga influencers, na mga kung ano man sa mga ginagawa nila is dahil sa social media. True. And more power sa kanila. Pero same token, yung paggawa ng division, yung pag lahat yan ay kaya ang hirap maging united. Mas mahirap ngayon. Kasi nga may pera talaga. May pera. May pera sa division.
Yun ang ano. Yeah, so next week botohan sabi ni Mara. Botohan next week. Pero, Botohan nga pala. Pare-pareho lang naman. oo. Kasi same name Same name makikita mo, mapofrustrate ka lang. So ang kailangan i-work nga, yung sarili. Kasi nga, yung mga milyonaryo, kahit anong administration yan, milyonaryo pa rin. Mismo. Diba? Well, the fact na nandun mismo yung mga tao na they've been there for how many decades is for me is like a reflection, sinabi mo nga, of who we are. Like, why would you even put those people there? Like, parang ginawa ng ano eh. Para bang, sige, off ako 4 years, balik na naman ako 4 years. Like, it's just, you talk about reflection, that's, like, why would you even, I don't know, the system is broken. Paano mo The system is broken. mapapaalis nga yun? You gotta have a better Laging meron better kang system. hindi gusto. Kaya nga right? importante ang nasa individual level ay i-improve mo ang sarili Sarili mo. mo, yun. Kasi kung hindi, ngayon unfortunately, masakit pero mangmang. Marami ang mangmang. Bakit? Kasi nga mas in control sa kanila ang gobyerno nila. Okay? Kaya pagdating sa mga balota, 'di ba? Nakasipi talaga, talamakan, 500, 1,000. Again, parang chicken or egg yan. Kasi nga naman, sobrang hirap ng buhay nila. Then, like, kailangan mo talaga, I mean, again, not sa politics pero ang dami nating kilala na talagang kasing hirap, halimbawa ni Pacquiao. Again, alisin ko politics like, tanggalin natin yung politics. Pero, lahat siguro tayo dito ay masasabi natin na mas nakakaaho naman tayo sa buhay sa Pilipinas dati kumpara sa anong buhay ni Pacquiao. Di ba? Financially, Pero, I mean, tinan mo kung mayaman na siya. So, parang ganun pa rin Hindi enough na excuse na kasi nakatira lang sa squatter, sa ganun. May i-improve mo yung sarili mo. May way. Yun ang, kasi kung hindi nga, mas mamamanipula ka, mas magiging nakanganga ka sa ayuda. Yun ang ang ilang generation na sineselebrate ang ayuda. Paano mo i-better yung sarili mo if you're not even aware of what you should do? Ay, ngayon nga, actually hindi na dapat excuse. Dati pwede nating sabihin yan kasi wala pang internet. Yeah, pero Wala there's pang not a lot. technology. Hindi naman ganun ka-resourceful yung mga tao doon na, ganito, Lahat ganito. ng tao may cellphone. Lahat ng tao ngayon sa Pilipinas ay may access na sa internet. Hindi na talaga excuse. Pero kung ang mas gusto mong panoorin at i-review ay kung bakit, alam mo yun, alimbawa, ang Bini ay bakit ganun ang sinabi sa iskandalo, choice mo na yan. Like, pwede ka naman pumunta sa National Geographic. I don't know, like, hindi na. Dati pa, may, kumbaga na gatekeep ang knowledge. Dati. Saan ka kukuha? Sa sa TV lang. So kung ang mga pinapalabas sa TV is mga kamangmangan, wala kang choice. Kasi nga, ginatekeep yung TV. Wala naman mga library katulad dito sa Pilipinas na talagang accessible. Dati yun. Ngayon, eto ang grabing tool na free sa lahat, pero free mo ring gamitin sa katangahan, sa kamangmangan. So, kumbaga, extreme end siya. Pero, sa akin, kailangan mo ng extreme. Kailangan mo ng, anong pangalan? Dictatorship. Kailangan mo ng bukelele. Kailangan mo ng yung Argentinian. You have to have a change in the leadership. Basically, it falls down into that. Yung personal opinion ko lang. It's not, you talk about individualism. I'm sorry. I don't think that is really yung ano natin. It comes into the leadership. no, pero ang leadership, yung taong yan, 4 years, kung ano man yan. Yeah. Tapos papalitan. Yeah, but Ang gusto mo is long if you term. have good policy, I'm pretty sure the next whoever is the leader will keep that policy. Hindi mo paano mo ma-sure yan? It's just if they want, if you're smart enough, then you support that policy. Make sure that the next leader support that policy, right? That's how you a smart voter would choose. Like, this works for us.
this was good for our society, do you support that or not? If you don't support that, then we're not gonna vote for you. That's how you should think, di ba? Pero kung isabi mo nga coming goes. Look, if the leader has got good policies, mayroon siyang improvement, then the people should support that and make sure that they vote the next leader to do that. Ganun talaga. Katulad ni Duterte. I like the way how he did yung mga build. I like the way yung mga infrastruktura. They should supported that. The people should have supported that. Crime against, war against drugs. Although it's very, sensitive yung criteria na yun, they should have supported that. Yung mga ganon. So, it's all comes down into the people itself kung sino yung iboboto nila. Ang para sa akin kasi, ever since nabuo ang Pilipinas, hindi enough ang 4, 5, 6 years. Lalo ngayon, kumbaga stage 10 cancer na, parang ganon. Yeah. So kung gusto mong gawin, yan sinasabi mo na, hindi kailangan may magandang policy, hindi ka, maski anong gawin mo, kulang ang 4 na taon o 5 taon. Yeah. Kasi kung gusto mo talaga na magawa yun ng 5-6 years, ay talagang dyan mo makikita ang lantarang human rights violation, abuse, pwedeng yung tendency na maabuso talaga yung power. Kasi gugustuhin mo na talagang in 4 years talagang kumbaga i-weed Gawin out lahat. gawin lahat na parang hindi enough. Gaano katagal ang nangyari sa Singapore bago nila na turn around yun? Hindi 4 years. Hindi ano. Ay, yun ang malaking tanong na yung system nila is different. Again, we're a republic. We have presidency. We don't have everything is red tape. Lahat decision is coming from Malacanang. So that system itself is a problem, right? Singapore, like what? Ano yung sistema nila doon? Is really more of like what? Parliamentary? Dictator. Well, no. That 4 years could be broken. Like, look, if you have individual state governing for each other, and you have one federal, prime minister, kung magiging ano tayo, then that 4 years can be extended so easily. Right? So, yun nga sinasabi ni Duterte introduced it, Bongbong introduced it, Gloria Macapagal introduced it. Like, so why are not we acting upon that? The problem there is that yung mga tao, they don't even know what benefits bring us that. That should be yung mga education na binibigay natin as a Pilipino. Ano yung mga benefits ng mga ganun? Instead na itong sistema natin as a republic na every 4 years, actually 6 years na termino, dapat alisin na yan. Right? So, Aming hinanaing ni Warren. let's talk about politics. Let's talk about politics. ako naman. Ikaw, Tyrone, anong... Ako for me kasi ang tingin kong problema ng Pilipinas is masyado tayong nakapattern sa US eh. Yeah. So meaning parang sana gawin yung batas natin yung pang-Pilipinas lang talaga. Kasi parang we're wearing something na hindi natin size. Kaya nagmumukha tayong off-fag nilakad natin. So dapat tailor fit talaga yung rules natin sa country natin. Kasi sa Pilipinas ko nakita yung may mahirap talaga at may sobrang hirap pa. At may mayaman na sobrang yaman. Sobrang yaman. You know what I mean? Kasi Gate lang yung nila, pagitan nila. Di ba? dito kasi parang ang mayaman tsaka mahirap nakaka-afford ng same things, right? Tatrabahuhin mo lang eh. Sa atin, imposible ang isang nagtatrabaho magsasaka makakatikim ng Starbucks eh. Realidad, di ba? So parang tingin ko, dapat yung batas natin is baguhin in a sense na sariling sistema natin. Hindi masyado tayong American-based sa batas eh. Kung ano nangyayari sa US, ganyan ang gagawin natin. Parang kinokopya. Pero Tapos, unchallenged yan. Agree ako, 100%. Pero ang bilis ngayon through social media na pag may magandang idea, halimbawa ganyan, no? Then obviously, maraming matatapakan. true. Diba? Then nandyan na yung, ito pala, ano yan, diktatorya yan. Ano yan, Same ganito, noise, ganito. ang bilis. Mga ano yan. Kaya, ang tanong nga ay, up to paano mo ina-navigate yung natatanggapin yan ng mga Pilipino. Yun yung idea na Philippines first. Naku, hindi. Halimbawa, pag ganon, kailangan i-increase yung manufacturing.
Ay, hindi kasi itong padrino ko na dito, kumukuha tayo sa China. Ito yun yung mga ano natin na parang para ma-implement ay hindi ko alam na Hindi, agree ako. ang tanong ko naman kay Tyrone, so nung lumipat ka dito, ano yung yung sa sistema, bus system, or kung parks, mga ganun, ano yung pinaka na-impress ka dito sa Canada? Maraming greens. Maraming Maraming pang greens, greens. Actually, train system, sorry for sa Canadian mas maganda train system ng Australia. Napunta na ako ng Australia. Oh, yeah. Australia? Kasi sa Australia kasi, for example, Mississauga, right? Ah, Kasunod na city niya, Etobicoke, di ba? Sa Mississauga, like sa Square One, andun yung main train system. Tapos from dating sa train system, kakalat na going out Mississauga. Tapos kung pupunta ka sa Etobicoke, next train stop, Etobicoke, doon nakakalat. Dito kasi parang ang gulo ng train system. Wala. At saka hindi, kulela talaga tayo. Huli. Yung infrastructure. Ang train Huli-huli. system na to is the same train system 90% since Napunta na rin 80s. ako ng Japan, iba train system ng Oh. Japan. Alam mo yung even sa railings, pantay na pantay sa rail talaga. Dito kita mo luma. Pero ang gusto ko lang dito, maraming greens. Yung talagang ang daming puno, alam mo yung Yung park. talagang Pag summer. bansa talaga. Ang daming space. Ang daming space, Ang yan. daming space. Ang daming space. Ang hindi ko lang talaga, ang nakashock lang talaga ako dito, bakit kahit sa aming turista, di ba? Hindi ka, when nagbibisita, ba't kailangan bayaran namin yung 13% tax? Hindi naman kami nakikinabang sa tax. You know what I mean? Bibili ako Sobrang ng taas ng tax no? Hindi yung tax, I understand now yung value ng tax nyo kasi may mga kilala ko nagkakasakit, sagot ng gobyerno, di ba? Okay yun. Pero sa aming mga visitors, bakit nyo kami pagtataksin? Hindi naman kami nakikinabang Hindi ba bansa. nare-refund yun? Kung visitor na ano? Hindi ko, hindi ko Wala alam. akong balita. Ang alam ko, yung mga nasa Middle East, sila yung may refund eh. Yung tatago mo. Kasi imagine mo, di ba? Bibili ako ng something. Wala namang benefit ako sa bansa. Bumili pa nga ako sa bansa mo eh. Tapos kakargahan mo ako ng tax. Parang, Sana sobrang taas naman. sana pag visitor ka, show mo yung passport mo, tax mo 5% lang kung talagang kailangan mo ng VAT, di ba? Pero kung 13% same as a citizen, wala, yun ang kasabihin ng makakarinig dito. Intindi mo, nandiyan ka sa bansa, which is true. Pero based on conversation, kung visitor ka, ba't ka magsasuffer ng 13% kung Kung hindi ka naman nakikinabang sa gobyerno lahat ng benefits, di ba? Yun ang Meron bang rules tatanong na- natin sa ChatGPT. Meron bang rules na gano'n? Ano? Kasi alam ko may Meron mga bang bansang may refund eh. Yun yung akala ko May mga na meron ng bansang may refund. ano. Pag Pwede pag sa States, halimbawa tayo pumunta. Ano, ikikip mo lahat ng resibo mo binili mo? sabi nila, Ganun. ganun. So, ganun. Hindi ko alam eh. Wala akong alam dyan. Barbero. Pero sa greens na yun yung ginawa ko nga kanina. Yung mga parang dating landfill, tapos nagiging park. Oo. So, Tapos nagiging encampment. Saka pinakagusto ko rito yung tahimik sa gabi. Yung parang talagang yung mga lugar, di ba? Like sa lugar namin, pag tungtong ng 7 p.m., 8 p.m., wala na, dead town na eh. Oh. Pero ang sarap kasi tahimik, nakakatulog ka talaga na maganda. Unlike sa atin, alas 12 na ng gabi, may tao pa sa labas. Karaoke pa. Oo, di ba? Yun ang tapos discipline. alas 4, may titilak naman ako. Saka yung pinakagusto ko dito, lahat yung madiscipline, parang nag-hello, hi, how sure na yung mga ganon. Ang galing ng kultura din, kahit paano. Sobrang saya. Tsaka pinaka the best, napapanood ko na yung mga heroes ko na banda na within Na dati, na dating parang dream lang na kasi sa Pilipinas makakarating lang talaga dyan yung famous eh tsaka personal invites ng organizer pero dito kasi sabay-sabay kung sino-sino regular eh. Parang regular. $50, $60 makikita mo na sila eh parang sobrang dream come true. Yun yung benefits, yun yung perks na nasa Canada ka. Heaven to, lalo na sa mga musikero. Heaven sa musika. Saka mamimit mo rin sila na casual lang. Oo. Like lalo dito pag yung mga, kasi lumaki kami mga Canadian na mga banda, na mga sikat din eh. Like makikita mo sila sa mga coffee shop, mga ganun. Sila lang sila. Sino naman yung nakahuli ko? Yung Bare naked. Sa Bare Naked, yung sa Bare Naked Ladies. Parang nagtatrabaho ko sa Five Guys nun. So yun, naserban. Pwede ba ako magpa-picture yun? Tsaka napansin ko malawak yung musicality pagdating sa taste ng mga rito ng mga nagpo-produce. Kasi yun nga again, i-repeat ko, sobrang thankful ako yung album namin inirelease dito. Parang sino makakapag-isip, di ba, na i-release na as in legal CD siya, hindi siya burn, you know what I mean? Tapos ito, nilabas siya ng ganyan. So parang ganun. Yeah, pwede mo rin yan, sabihin yung background ng genital
Grinder. So Genital Grinder sa Filipino metal band. We started in 1992. That time, ang music is more on death metal. But we started like as a death metal band. Pero yung direction namin is like papunta sa thrash metal music. Influences namin is like 80s and 90s. Ano ba pinagkaiba ng death sa trash? Ang thrash metal kasi kung more of a speed and then mas maganda yung body works ng guitar. Maganda yung licks, pag maganda yung ad-lib and may extended guitars. And pagdating sa voice, they're actually singing like yung mga yung kilalang yung sikat na, di ba? Even Metallica, Slayer, Testament, Anthrax, Death Angel. Kumakanta sila, di ba? So trash metal yun. Thrash metal yung mga yan. So mga, even Annihilator, di ba? Meron silang part na kumakanta talaga sila eh. And yung system of music nila, may musicality pa rin eh. Kasi ang roots nila, galing pa rin sa rock and roll. Yun And yung ang death death metal, metal, mas heavy. Gumagamit sila ng growling voice. Magaling pa rin, nandun pa rin yung rock and roll, pero mas heavy sila, mas straight to the face Like talaga. Pantera. No, Pantera, no. Hindi sila death metal. Ang Pantera parang ano yan eh. Bakit ba ako consider ang Pantera? Parang groove siya eh. Parang groove na metal na in between eh. May sarili siyang tunog. Ang thrash metal talaga kasi yung pinaka-basic example na yung lumang Metallica. Mm. So kaya mo pa rin lang, masasabayan mo pa rin yung mga kanta. Kahit pa paano makakasabay ka sa kanta. Tsaka kinakanta mo pa rin. Nakakanta mo pa rin. No? Heavy Demon's Death. Bigla naalala ko. Yung mo, mabibigat na yung mga ganun eh. Wala naman sa pangalan. No, pero hindi. Pero yun. Demon na death. Tandaan ko sa Ang thrash Pilipinas. metal kasi parang crossover between punk, hardcore na mas pinabilis. Oo. Actually, ngayon, thankful ako na tinanong yun. Ngayon ko lang naunawaan na yung ganun pala. Tapos meron pang gothic na tinatawag, meron pang doom, yung doom metal na mababagal. Sobrang lawak ng branch ng metal eh. And ang hirap, sa panahon ngayon, ang hirap siyang i-justify o i-defend kasi lahat pwede na out of the blue. Pwede mo na i-mix, pwede mong samahan, di ba? So, yun nga. Pero kami nga, talagang focus namin talagang maging isang parang Pinoy thrash metal na tunog. Yun yun. And ang kagandahan din dyan sa pag yung may metal na scene, nagkakaunawaan kayo eh. Yung Di ba? true. Meron kang kaibigan. Yun yung di ba parang dito rin. Mas kasi, mas ano yan eh, parang yung niche niyan, di ba, metal. Mas solid yung samahan din. At Samahan, saka yung parang pagiging belonging at saka Yes. pakikirelate. Kasi ikaw ba naman sa 1,000 tao, baka 80% dyan, ang mga music na trip ay pop, rock, di ba? Pwede. Tapos yung 20% na talagang na-appreciate yung technicality, yung musicality ng metal, halimbawa, so mas mas ako makaka-relate, di ba? mas true so parang friends. mas true friends. Kaya Na-experience ko yan. Minsan pag pupunta ka sa gig, kahit hindi mo sila kilala talaga. Pero you parang listen to the same kind of music, same feathers, kumbaga. Meron kayo kagad automatic banding. Yeah. Meron Kung siyang sino kung sino yung mga nasa mosh pit na yun, kung sino yung pumunta sa concert na yan yun. ang mga totoong kaibigan talaga. Oh, kahit hindi mo siya kaibigan, May nagsusuntukan na yung mga ganun. Oh, Hindi, pero ano yun part lang yun ng, kumbaga, na-enjoy mo. Pero after nung wala na eh. expression oo. Kaya nga sobrang thankful ako nung gusto ng label na i-release to, si Kaloy, si Carlos ng Valley of Chrome, and then si Richard. Kilala si Richard Villa Vicencio. Yeah, Richard. Richard. So, okay sila. Kasi nakita ko din magaling mag-gitara si Richard. Magaling maganda. kay Richard yung kanang kamay niya. You know what I mean? Gitarista kasi, di ba? May gitarista kasing magaling sa kaliwa eh. Siya magaling yung kanan niya. Sa thrash metal kasi kailangan ng rhythm section. So parang, nabi ko, nakita ko pwede to and he's willing to parang do it. Kaya sobrang thankful ako. Ito nga pati si Kaloy. So parang, Si Kaloy, Hindi, okay yan. Kasi nga, kung imagine mo kung typical na pop na ay naku, una pa drama dyan. Di ba? Ito, alam mo na talaga na ito, solid to mga to. Di ba? Yun ang, kaya nga, ako, mag-ano na ako, Nagkaroon ng metal ako. metal na nga. Mas makikinig na talaga ako ng Heavy Demon's Death. kaya nga sir yun, isisingit ko lang sana sa 28. Baka pwede siyang i-promote on. Yeah, actually pupunta nga kami doon tapos gawa tayo ng something para kasi dito nga sa Filipino TV yung mga ginagawa na namin lately is talaga ikwento yung mga storya ng mga tao. Okay. Ito yung mga kailangan marinig ng tao na kwento na meron akong ito yung music ko, ito yung passion ko, parang ganun. Papalabahan ko na yung cycling ko. Yeah, we start. Yun nga, Cycling. pakita ko na rin to. We started 1992. Bali, ito yung promo ko sa gig namin. So, yeah, it's our 33 years of music. 33, Genital imagine Grinder, mo yeah. yun. So, 33 years kami na
may challenges, may ups and down, pero hindi kami na-disband. Tapos, through 33 years na yon ibang maraming membro na kami. Kasi, meron akong prinsipyo sa Genital Grinder na kung hindi ka pwede, family first. Laging, nyari, may gig tayo tonight. Ang biglang sasabihin, bro, may sakitan ako. Hindi issue, cancel ang gig. Ganun ang ruling namin. Ngayon, kung may importanteng gig, may booking ako may swimming kami sa company. Tatanong namin, pwede ka, hindi ka ako pwede, papalitan ka namin, reliever, pero hindi ka namin tatanggalin. So, yun ang in-implement ko. Kaya kung makikita mo dito sa poster namin, lahat ng artist na nakasama ko dito, sila yung mga nakasama ko sa album, naging members sila. Kumbaga for life ka, no? For life, hindi ko na kumbaga parang hanggang buhay ako. Tuloy-tuloy kami. Man, We're not after, hindi ako after sa popularity or fame. Ang gusto ko lang ditong igawin is, hanggat kaya namin. You know what I mean? And I'm proud of it 33 years kami hindi na-disband. Kasi, sorry for the word, marami kasing banda na matagal na kami. Matagal na yung name nyo, pero wala kayo sa eksena that time. Bumabalik lang kayo. I respect kasi mahal yung music. Pero, ang proud ako sa amin, from day one, up to now, dire-diretso kami. Kahit nasa Canada na ako, merong pumapalo para sa akin, coordinated kami. Yung music namin ng gitarista ginagawa namin ganun. Kaya nga, supported nila yung launch na to. Although yung member ko dito, iba, di ba? Pero ilo-launch namin to kasi for the sake na parang mabibinyagan yung album sa Canada. So, ilan yung members mo dito? So, 3 kayo? 5. 5. So, si Richard, si Carlos, si Kaloy, si Joey, Joey bass. and then yung Adapt. vocalist na namin si Torsten. Canadian siya. Pag sa kanina, puti? Puti. Okay. White yung vocalist namin. Na-meet ko siya sa Rockpile. Naging kaibigan ko din. Yun. Man, ayos, man. Congrats sa Sana ilo-look forward namin yan. And, ipopromote na namin and hopefully makagawa tayo ng storya para makwento nga talaga. Yeah, kung pwede. Kasi for me, hindi na rin siya biro. Kasi di ba imagine mo, since 1992 magkakasama kami parang... Yeah. 1992, mas matanda pa yan sa ilang employees dito. Yeah. Parang sabi nga nila, insanity. Kasi hindi naman ako kumikita. There's no funding, there's no earnings. Pero tinuturo kasi yung passion talaga. Yung binibigay niyang ginhawa sa personal mong utak. Alam mo, nare-release yung stress mo, yung emotion mo, na ilalabas mo through music. At saka yung impact niyan sa movement, sa culture. Sa culture, Dito na, maski walang pera, o ano man, imagine mo, yung dahil dyan, may nilulook forward yung mga bawat miyembro. Yes, may nilokong bar. At na yung mga mag-o-open. Yes. Diba? Yung mga venue. I mean, yung buong Gumagalaw ecosystem lahat. is nagiging parte ka nung nun. Kaya maganda. Yeah. Tsaka kami, sa part namin sa Genital Grinder, we're not after, we want to be parang magaling sa instrumento namin. Pero hindi yun ang target namin. Target namin is to create our own music. Ever since we started talaga, nakafocus kami sa composition. Kaya, yun ang pinaka napansin ko kasi sa ibang banda. Parang gusto nila mag-cover. Para, for me, don't get me wrong, it's a waste of time. Cover ka for your life, tapos after cover ka na naman. So, gawa ka na lang ng sarili mong kanta para yun yung hihinugin mo na, di ba? Tama. For me, Agree kami doon. Ready ka na ba makancel? Hindi, joke. di ba, nasa Kasi sayang din. pinanindigan din namin yan Like lalo dati nung nagkaroon kami ng lugar na parang lahat ang demand is may cover band ba dyan? Like lalo dito pag pumunta ka, kahit anong puntahan mo walang nagki-cater, mga Filipino bars. Walang nagki-cater sa original music. 'Di ba? Parang kami lang at that time. So, yun. Thank you very much, Tyrone. Yeah. At sana suportahan nyo. Ilalagay namin yung details din dito sa Filipino TV and sa Barber's Cut. And sana suportahan nyo rin ang ibang shows namin. So thank you very much, Tyrone. Salamat. At guest ka ngayon. At yun, magkikita-kita lang tayo uli next week dito lang sa Barber's Cut. Salamat. Thank you.